Okay, so what's up? So, new PDF from MAM, Analytics Techniques and Tools. So, probability distributions and data modeling. So, dito sa video na to ay probability lang tsaka itong three perspectives niya. So, probability ay pwede siyang probability is the likelihood that an outcome will happen. Parang chance, Kaso express siya in values between 0 and 1. Kasi pag chance ay masasabi mong kuwari ay 80% chance. Pero pag probability, yung 80%, 0.8. Kasi nga, yung values niya ay between 0 and 1. Pag percentage, parang 0 to 100. Ganun. So, the closer the probability is to 1, the more likely it is that the outcome will occur. Okay, so, mas malapit sa 1, mas likely yung mangyayari. Parang pag mas malapit yung kuwari ay 90% na mangyayari, parang ganun, 0.9 na mangyayari. Experiment ay process that results in an outcome. So parang activity lang siya, no? Para lang kuwari rolling the two dice, pag-roll ng dice, research study, yun, experiment. Siguro lang, yung maging familiar lang sa terms. Pag sinabi experiment, okay. So, sa context ng probability, yun yung experiment. Next ay the outcome of an experiment is a result that we observe. Okay. So, sa experiment, syempre, interested lang tayo dun sa outcome. outcome. So, wala nag-roll tayo ng dice, syempre. Mas interested tayo kung ano yung lalabas pag nag-roll tayo ng dice. So, the collection of all possible outcomes of an experiment is called the sample space. So, lahat ng possible na outcome nga. Kuwari ay nag-roll ka ng dice. So, ang possible na outcome lang dun ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yun. Yun yung sample space. Okay. Para siyang choices. So, pwede siyang small number of discrete outcomes, yung sample space. So, kagaya nga ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ring infinite number of outcomes. Pwedeng sobrang dami yung outcomes na pwedeng lumabas. So, sa probability may tatlong perspectives based dito sa PDF. Yung una ay classical. Next ay relative frequency. Tsaka subjective. So, sa classical definition, parang siya. Kumbaga, binibigyan mo ng equal na distribution yung kuwari ay nag-roll ka ng dice. So, syempre yung outcome mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, syempre yung probability nito, pare-pareho. Kuwari, ang probability na nalalabas yung 1 ay 1 over 6. So, sa 2, 3, 4, 5, 6, ganun din yung probability nila. So, yun yung classical yun yung classical perspective ng probability. Yung sunod naman ay relative frequency. So, sabi dito ay based on empirical data. So, parang siya, based on experiments. So, kung wari ay nag-toss ka ng coin. So, nag-toss ka ng coin. Toss a coin. So, syempre, ang lalabas lang dyan ay heads or tail. So, tao o krus. So, dito sa relative frequency, parang mag-experiment ka ng n number of times. N times, Kuwari ay, itotoss mo yung coin ng 50 times, ganun. So, 50 times. So, ayan yung experiment mo. Totoss ka ng coin 50 times. So, yung probability na lalabas yung tao. So, kuwari ay nagtoss ka ng coin 50 times. So, lumabas na tao dun ay kuwari 26. 26, tapos 24 yung cross. So, ang probability na based dun sa experiment mong yun. So, 26 over 50, yun yung probability na lalabas yung heads, yung tao. So, yun yung relative frequency definition. Parang nagde-define ka lang ng number of experiments. Tapos, based dun sa experiments na yun, dun ka magbe-base ng probability. So, next ay, yung last ay subjective. Ibig sabihin, parang nanguhula ka lang. Yun. Subjective, parang based dun sa belief mo. Okay?
Okay, so kuwari ay meron ditong sa sports, kuwari ay probability na itong basketball team na ang mananalong champion. Ganun. So iba siya dun sa relative frequency kasi sa subjective hindi mo siya pwedeng maulit-ulit yung experiment mo. So parang one time lang siya. Ano? So subjective definition based dun sa judgment mo tsaka belief mo. So yun.